Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito. Ano po, no? Biglang nabuhay po mga kabida. Ito pong impeachment complaints laban po kay Vice President Sara Duterte. Ano po, no? Bigla akong nasurpresa nung nabasa ko po yung headline po ng GMA News Online. Ano? No? Okay? Kahapon po ito. Ano? Ang sabi po dito, 3 impeachment raps versus VP Sara to be transmitted to Speaker this week, House SecGen. Ayun. So biglang nabuhay. Kasi ang buong akala po natin, patay na po ito. Ano? Inilibing na po ng buhay. Dahil ang sabi po ng mga mambabatas po natin, kulang po sa panahon. Dahil unang-una, patapos na po yung 19th Congress. At saka pangalawa, busy-busy yung mga mambabatas po natin, itong mga kongresista, itong mga party list representatives, no? Para ho sa paghahanda para sa campaign period po mga kabida. Yun. So, wala na po tayong pakialam doon, no? Sa impeachment kasi, yun yung sinabi po ng mga mambabatas na malabo na May mga signs po na parang ayaw aksyonan po ng House ito pong impeachment complaints laban po kay VP Sara. Ngayon, bigla ho tayong nasurpresa, no? Dito ho sa gagawin po ng SecGen, ano? Na itra-transmit po itong 3 impeachment complaints doon ho sa opisina ni Speaker Romualdez, ano? Okay, given there are only 4 days to go bago po ito sila mag-adjourn. Okay? Ito pong kongreso ito o kongresong ito, mga kabida. No? Now, ano po yung gagawin po nila para mag-prosper po ito? No? Kasi kung susundin po natin yung proseso po, mga kabida, malabo. Kasi dahil ho doon sa kakulangan po ng panahon. Ano? The most effective tool na pwede ho nilang gawin po dito o gamitin ay ito pong pagkalap po ng signatures. Ito hong required number of signatures para automatikong may transmit po itong complaints, mga kabida, sa Senate. Ano? So, kailangan po nila ng 103 or 105 signatures para hindi na ho dumaan doon ho sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Kaya yan sa isang araw po, mga kabida, no po? Kung kaya po nilang makalap yung o makuha nila yung 105 signatures, ano po, no? Medyo nag-aalangan din ako dyan, ano? Duda ako dyan sa signatures na yan, ano? Kasi ho, unang-una po, marami na pong mga mambabatas na nag-signify na ayaw na po nilang ma-involve dyan ho sa impeachment po laban kay VP Sara, no? Okay? Dahil ho, takot po sila sa magiging repercussion dyan, ano? Yung epekto doon ho sa mga botante na loyal at supporters po ng Vice Presidente, no? Okay? Kitang-kita naman yan doon ho sa action po ng ating mambabatas. Kaya nagtagal yung complaints na yan doon ho sa SecGen, di ba? Mga kabida. Kahit na pilit na itinanggi po ng SecGen na hindi ho nila inupuan yan kasi inaantay daw nila yung pang-apat po na impeachment complaint. Wala naman po tayong, o wala naman pong sign na may na may sampa yung pang-apat na impeachment complaint, ano? Mga kabida, laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Ayun. Yun lang yung medyo nakapagtataka po, mga kabida. Pagkatapos na nangyari yung rally last January 31 na kakarampot lang po yung nag-attend, ito na po. No, ito na po yung naging desisyon po ng House na itatransmit nila yung impeachment, no? Given the short period of time. Okay? Short period of time. Pero sa akin lang ito lang yung interpretation ko at opinion ko po, no? Para sa akin, parang compliance na lang talaga yan ng House. Kasi unang-una po, alam naman po natin may duty itong House of Representatives to process the impeachment. Okay? Against VP Sara. Kasi may complaints na May reklamo na po. Diba? So, kailangan po yan iproseso ng mga kongresista ng House of Representatives. Kasi yun yung utos po ng saligang batas. Okay?
for me, ano lang yan? Ano na lang yan? Parang compliance na yan. Para at least man lang, nagawa po ng House yung kanilang part, yung role po nila, no? Bahala na po si Batman pagdating doon ho sa Senate. Kung gagawin po ng Senate yung kanila pong trabaho, yung kanilang mandato, no? To turn the Senate into impeachment court, ano? Diba? So para sa akin, ano lang yan? For compliance na lang talaga yan, ano? For my own opinion, para sa akin po, mga kabida. Okay? Now, I still believe na hindi ito magpa-prosper kasi unang-una, kahit na po aktibo yung mga mambabatas po natin, given the fact na may mga interesado dyan sa impeachment po, no? Okay, granting, for the sake of discussion, aktibo po yung mga kongresista dyan, sila lahat aktibo. Pero ang tanong dyan kung aktibo ba yung mga senador. Alam naman po natin, yung mga senador po ay lalong-lalo na po yung 12 seats. Diba? Yung 12 seats yung bakante. So yung 12 seats, yung 12 re-electionist na mga senador po mga kabida, mga kampanya yan all over the Philippines. Okay? Starting February 11. And do you think pupunta yan dyan sa Senate just to hear the case? Diba? Hindi siguro, no? Unang-una, adjourn na yan. Wala na po yung 19th Congress. Tapos na po yun. So, paano yan? Paano yan nila gawin yun? Para sa akin, wala nang authority. Wala na pong authority yung Congress to conduct any legislative process after Friday, after February 11 or after February 7, I mean. Okay? Kasi sinidiin na po eh. Tapos na po yung Congress. Kumbaga, graduate na po. Okay? So, meaning wala na pong authority ang sino man dyan ho sa Kongreso, sa 19th Congress na babalik dyan for the hearing. Kasi wala na pong karapatan sila doon. Kumbaga, natanggalan na po sila ng karapatan after the sinidie. Meaning the last day of the session of the 19th Congress. Para sa akin lang yun, interpretasyon ko lang po yun, mga kabida. So, paano nila gawin yung hearing na yan? Kung sakali ho, ito ay tutuloy mga kabida sa Senado. Aber, sagutin niyo ako. Diba? Sagutin niyo daw ako. Diba? So, for me, compliance lang yan. Siguro para sa House. Okay? Para sa House po. Okay?